gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindurinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Pasok ng sasakyan, nilalagod ng mga jeep. Yo! Kasado Broadcasting Service, KBS, ARMM, Lunes hanggang Biyernes, laging on air. Serbisyo publiko, hatid namin sa masa. Let's go! Let's go! Sa mic at sa camera, laging alerto. Kuya Alan Valenzuela Bordeos, CEO, boss ng kwento. Si Kuya Arnold Aceveda Namuko, program director. Gabay at patnubay, balita at impormasyon, walang palya. Protector, when it's Pino Lawson. News director, editor-in-chief. Issue ng lipunan natin sa tao, walang relief. Si Kuya Ben Aludo, prangkado, kay Kima ang handog. Kwento sa field, tapat at walang palusot. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMM, Diario, Radio, TV, hatid ang news pa. Serbisyo publiko sa bawat baryo at sire. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Balita sa umaga, balita sa gabi. Mula sa radyo hanggang sa diaryo, di kami mabibi. Kuya Alan, Kuya Arnold, Kuya Wayne at Kuya Ben. Teamwork solid, wala atrasan, walang talo sa laban. Reporter sa field, editor sa studio. Mabilis na balita, hatid sa bawat kilo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan. Prangkat pakitima, truth ang hatid namin sa bayan. Kasado Broadcasting Service, ABS, RMN, Diario, Radio, TV, hatid ang news pa. Serbisyo publiko sa bawat baryo at city. Team namin solid, mabilis, wagas at wire. Lunes hanggang Biyernes, on air ang kwento. Mga mamamahayag, laging handa sa todo. KBS, RMN, di lang basta news. Hatid namin sa masa, truth na wala abuse. Kasado Broadcasting Service, CBS, RMN, balita, serbisyo, hatid sa bawat tao. Team namin solid, mabilis at totoo. Ikasa mo, gabay at patnubay, issue ng lipunan, prangkadok na ima. Hatid ang totoong kwento. Diaryo na, radyo na, TV na, RMN. Kasado Broadcasting Service, KBS, RMN. Serbisyo
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay Pamilya ng sasakyan, bilang ho ng mga jeep. Alas 9:21 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News. Daryo na TV pa. Alright mga kababayan, good morning, good morning, good morning everyone. Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Huwebes, April 9, 2026. Magpagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay buong Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng ating mga suki sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ating mga kababayan po dyan, ng mga OFW. Lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan sa iba't ibang area at dako ng ating kapuluan. Ngayon po ay araw ng kagitingan. Yan, kaya talagang yung mga taong noon pa man hanggang ngayon ay may malasakit sa ating bayan at sa ating kapwa. Ito po ang panahon upang ating ipadama yung ating taus-pusong pakikiisa sa kapayapaan at pagpapahalaga sa ating kinagisnan sa mga tradisyon na naganap at nagaganap ngayon sa kasulukuyan. Pagpalain tayo ng ating dakilang may kapal anumang oras. Mga giliw kong taga-subaybay, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, narito naman po upang patuloy nating pagsamasamahan ang mga mahalagang mga balita at impormasyon dito sa ating impilan ng mga responsabling mga mamamahayag dito sa KBS RMM News, Diaryo na TV pa. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station, Manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Nagpupugay po ng isang mapagpalang araw ngayong araw ng Huwebes. At syempre, ganun din po sa ating mga nakakasama po dito sa ating Studio 1. Ang ating production assistant, Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Padiron. Magandang umaga po sa ating nasa Studio 2 Buluwagan ng Balita na kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. Likewise kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco, at sa ating tagapagtaguyod ng ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay, Attorney Mike Bordeos. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan at ganun din sa ating nasa Studio 3 Buluwagan ng Balitaan sa ating News Director, Kuyang John Wayne Espino Lausot, ang Bisayang Isoy. At syempre sa ating pong PRO, sa ating Editor-in-Chief, Kuyang Pen Aludo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kasado patroller na nakamonitor at patuloy na nagngangalap ng mga sariwang mga balita na naganap at nagaganap sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay, balita at impormasyon. At syempre nga po congratulations po sa lahat ng tatanggap ng mga awarding ngayong April 26 dyan sa Camilat Hotel. Nagaganapin po ngayong buwang ito. Yan.
At yan nga po ay kinabibilangan ng buong pwersa na po ng Balitang Kasado at ng PBS RMM News TV. At yan po ay sa pangunguna po ng ating butihing CEO, President ng ICON at IEP na si Tito Nel Talavera. O yan, congratulations no sa ating butihing Tito Nel Talavera. Yan, likewise sa ating station manager, Kuyang Alan Bordeos. Kaya talagang nagpapasalamat po tayo at talagang sabi nga'y sunod-sunod yung tinatanggap na parangal ng ating mga kasamahan sa pamamahayag sa buong Pilipinas. At yan nga po ay kinabibilangan po ng grupo ng Kasado Media Group, ng Kasado Broadcasting Service at ng Balitang Kasado Diaryo. Yan, kaya talagang sa ating pong lahat ng mga minamahal na mga kasamahan sa iba't ibang outlet ng mga media practitioner, magandang umaga po. At wika nga po, talagang yung dati pong PIO, dating PIO ng Rizal na si Captain Marisol Taktakin ay talagang nasibak na po sa kanyang posisyon bilang PIO. Kaya talagang doon sa mga mamamahayag ng buong lalawigan ng Rizal ay talagang may mga nagpapasalamat at meron din pong hindi. Dahil nga po, ayon sa mga nakarating na mga informanti po rito sa atin, ay talagang hindi po naging patas yung sabi nga'y pagbibigay ng mga pangyayari at mga balita na naganap sa buong lalawigan ng Rizal. Kaugnay nga po doon sa ibinalita po natin kahapon na insidente na nangyari sa bayan ng Anguno. Yan. Kaya talagang malungkot man pong isipin, minahal po si ang ating head ng PIO ng Rizal na talagang sabi nga siya ay lubos na iginalang at pinangkilik at minahal ang buong pwersa ng Kasado Media Group. Kaya sabi nga po talagang malungkot man pong isipin ay talagang ganyan ang buhay. Ganyan lamang talaga ang nagiging kapalaran. Sabi nga po ng mga matatanda, kapag nakaukit na daw sa palad, talagang ayaw mo man o gustuhin man, ay talagang kusang yan ay dumarating sa iyo. Yan. Kaya talagang kinakailangan po na kapag ikaw ay nasa posisyon, kinakailangan mong ibahagi doon sa buong sangkalahatan yung iyong pagsiservisyo. Walang kikilingan, walang poprotektahan at wala ring pinapaborito. Kaya talagang wow talaga sa ating lahat. Kinakailangan po ang inyong abang lingkod ay laging nakasimpatya sa pag-itan ng lahat. Kagaya nga po ng mga nangyayaring ito, kinakailangan po talaga ipagtiwala po natin ang buong pagtitiwala sa ating kapwa. Hindi po yung puro papugi lamang at pagpapaganda, black propaganda lamang ang iniisip ng sino pa man. Kaya nga po tayo'y naglilingkod para ipadama po natin ibahagi sa ating mga kababayan yung ating taus-pusong pakikiisa hinggil sa ikabubuti ng ating sambayanan at ng ating kalikasan. Yon, kaya nga po ang kalikasan natin ay may 4 na elemento kahit po sa Bible, kahit po saan man. Ang 4 pong elementong iyan ay yung pong napakahalaga sa bawat buhay ng tao. Sapagkat yan nga po yung 4 na elemento na yan po yung pong hangin. Kinakailangan po talagang yung hangin ay madalisay at sabi nga po'y maaliwalas para huminga ka man ng paloob at palabas ay walang sagabal. Yan ang unang elemento. At ang ikalawang elemento po ay ang lupa. Kinakailangan po talaga maging maayos yung iyong pagtuntong at pagyapak dyan na walang anumang sagwil o maaaring ibalakid ng iyong itutuntong at ng iyong tuntungan. Yan po yung lupa. Ikalawang elemento. At ang ikatlo pong elemento ay ang tinatawag na tubig. Yan. Sapagkat sa tubig po natin nakukuha ang lahat ng mga bagay na maaaring pakinabangan ng ating katawang lupa ng ating buong buhay. Yan. Sapagkat ang tubig po ay talagang napakahalaga po sa bawat tao na kailangan po nating pangalagaan at pagkaingatan upang ito ay maging fresh at maging maayos
yung kanyang pagdaloy sa ating katawan. Yan. At ang ikaapat pong elemento ay ang apoy. Yan. Kinakailangan po talaga yung init, lamig, hangin ay talagang napapalamutihan po ng apoy sapagkat kapag wala pong apoy, hindi ka magniningas o makaluluto o makapag-uugnay ng lahat ng kailangan habang ikay nabubuhay. Anyway, mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMN News, Diaryo na TV pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Anyway, mga kababayan, narito ang ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! At syempre, pagiging muna natin itong ating mga minamahal na mga kababayan na ngayon po ay nakasubaybay sa ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Yan. At syempre, magandang umaga kay Sister Maribel Remuya ng Lungsod ng Calapan, kay Kuyang Ricardo Eslita o Lola Eslita ng Rizal. Siya po ay mekaniko, special mechanic electrical na siya po nating isa sa Kasado patroller na patuloy po na gumagabay po anumang oras sa ating mga pagtatanghal. Anyway, ganun din po sa ating mga minamahal na mga taga-subaybay katulad ni si Brother Roger Ahina ng Oriental Mindoro. Magandang umaga, Brother Roger. Yan, kamusta na po kayong lahat dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro? Likewise din kay Brother Daryl Villaluna. Yan. Magandang umaga po sa ating lahat o diyan sa buong lalawigan. Likewise kay Sister Prama Ramirez ng KPP Divine Healing. Yan. O talagang kamusta na po ang Mindoro sa panahong ito? Talagang nung manggaling po dyan tayo nitong Semana Santa ay talagang napakatindi po ng sikat ng araw. Pero nung matapos pong magdasal at manalangin ang mga taga-Viva KPP, hindi naman po sa ikangay ito'y pagmamalaki. Ano po mga kababayan? Pagkatapos po ng kanilang dasal noon pong panahon po ng Biyernes Santo, Huwebes Santo? Sorry. Biyernes Santo na nga. So, Biyernes Santo ng umaga ay bigla pong bumuhos ang malakas na ulan. Yan po sa area po ng lungsod ng Calapan hanggang doon po sa Bako. Wow, talagang nakakatigadig po ng puso. Talagang ako po ay hangang-hanga at bilib na talagang anumang oras kahit nga po pala napakatindi ng init. Walang imposible kapag talagang biniblisingan ka ng Lord sa oras ng iyong pagdarasal. Kaya, congratulations po sa mga taga-Viva KPP Divine Healing. Yan, buong Pilipinas. Siyempre, sa panguna po ni Brother Ansel Arroyo. Yan, ni Brother Rubin Pamilara, ni Brother Gerald Gase. Likewise, kay Brother Bethoven Alban. At siyempre kay Brother Celso Cueto. Likewise, sa lahat po ng mga brother. At ganun din kay Sister Merlina Padriquilla, Sister Agnes Garcia at Sister Annalisa Minguela. At sa lahat po ng mga sister ng Viva KPP Divine Healing. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, patuloy lamang po kayong makinig at manood dito sa ating himpilan ng TBS RMM News, Diaryo na TV pa. Narito mga kababayan ng ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Lady, go! Ganap na alas 9:36 ng umaga.
LTO binawi ang lisensya ng mga errant drivers sa viral videos. Round 1. Lady, go! Samantala, iniulat na Land Transportation Office nitong Miyerkules ang paglutas ng ilang viral na kaso ng road rage at paglabag sa trapiko kung saan ang ilang mga motorista ay nagpataw naman ng parusa mula sa suspension ng lisensya hanggang sa perpetual revocation. Sa isang bahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na ang mga kaso ay naresolba ng LTO. Intelligence and Investigation Division at nakahanay sa 7-point framework agenda ng administrasyon na may diin sa maigpit na pagkapatupad ng disiplina sa kalsada. Hindi papayagan ng LTO ang mapanganib na pagmamaniho. Ang aming mabilis na paglutas ng mga kasong ito noong Enero ay nagpapakita ng aming hindi natitinag na pangako sa pananagutan. Ang lisensya sa pagmamaniho ay isang pribilehiyo, tanggalin natin ito sa mga taong nanganganib sa buhay. Hinihikayat namin ang publiko na isumbong ang mga lumalabag sa batas. Ang inyong pag-iingat ay mahalaga para sa mas ligtas sa mga kalsada, sabi nila Kanilaw. Ang mga parusang ito ng LTO ay hiwalay sa mga kasong kriminal na maaaring isampa laban sa mga individual na ito. Sa kaso ng trahedya na aksidente na ikinamatay ng isang bata na tumawid sa pedestrian lane sa Pinamalayan Oriental, Mindoro noong Enero 11, ang lisensya ng driver ay tuluyan ng pinawalang bisa at ang nagkamali na individual ay nadiskwalipika mula sa pagkuha ng anumang uri ng lisensya. Sa katulad na insidente, ang driver ng Toyota Hilux na pumatay sa isang bata habang tumatawid sa pedestrian lane sa Soyo, Ilocos Sur noong Enero ay tuluyang binawian din ng lisensya. Ang resolusyon ng kaso ay naghihintay ng pag-aproba. Sa kabilang banda, binawi na rin ang lisensya ng isang motorcycle rider na nagbanta ng kutsilyo sa isa pang rider sa isang viral road rage incident. Nag-viral ang isa pang driver na pinarusahan ng perpetual license revocation dahil sa pagsasagawa ng drifting maneuver sa Tagigaraw City. Ayon sa isang video na in-upload ng Facebook, iniulat din ng LTO ang ilang driver na nakatanggap ng 3 buwang suspension ng lisensya, mga estudyanteng driver na diskwalipika sa pagkuha ng lisensya at multa para sa mga minor de edad na paglabag. 39 na minuto makaraan ang 9 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo national newspaper. At syempre, good morning kay Sister Edna Beron, sa lahat ng mga Beron family dyan, sa Oriental Mindoro, sa Batangas at sa Hong Kong. Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga nakikinig at nanonood ngayong umagang kay ganda ng Huwebes. Siyempre, araw ng kagitingan, kaya talagang ang lahat ng tao ay magiting sa tuwi-tuwi na. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng mahalagang mga karagdagang mga balita. Round 1. Lady, go! SC naglabas ng rate of kalikasan, itigil ang quarrying sa Angat Watershed. Round 1. Lady, go! Naglabas ang Korte Suprema nitong Miyerkules ng rate of kalikasan laban sa illegal na quarrying activities sa loob ng Angat River Bastos Dam Forest Reserve sa Banaban, Angat, Bulacan. Sa sesyong nito, inilabas ng SC and Bank ang rate of kalikasan laban sa Halray Construction Incorporated at iba pang tao na nagbigay ng pakiusap sa petitioner na si Narciso A. De Leon para sa pansamantalang Environmental Protection Order. Utusan ng tribunal na ang respondente na agad na itigil ang quarrying
paghuhukay, pagkuha ng lupa o mga katulad ng aktibidad sa loob ng watershed area. Ang mga respondente ay ipinagbabawal pa na gumawa ng mga gawain na maaaring maging sanhi ng karagdagang pinsala sa kapaligiran, sabi ng korte sa isang pahayag. Inilapat ng SC ang prinsipyo ng pag-iingat batay sa mga teknikal na natuklasan na nagpapahiwatig na ang mga aktibidad sa quarrying ay makabuluhang nadagdagan ang ibabaw ng runoff, pagguho ng lupa at sedimentation sa loob ng watershed. Ipinahawatig ng mga ulat na ang mga aktibidad na ito ay sumira sa mga nilinang na pananim, halaman at mga puno na nagbunga ng prutas na nagsisilbing tirahan ng wildlife, sabi nito. Sinabi ng SC na ang pagbabago sa likas na tanawin ng isang bahagi lamang ng isang protektadong reserbang kagubatan ay nagbabanta sa katatagan ng Angat River Bustos Dam watershed na nagdudulot naman ng malubhang panganib sa buhay, kalusugan at ari-arian ng mga naninirahan sa ilang lalawigan. Idineklara ang Angat River Bustos Dam Forest Reserve sa ilalim ng Proclamation number 573. Thank you. Tuloy-tuloy lamang ang ating paghatid ng malagang mga balita. Round 1. At syempre, magandang umaga po kay Brother Maldrin Manato ng Oriental Mindoro sa mga Manato family. Kaya sabi nga po, mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. At syempre, ganun din ang pagbati o advance happy birthday sa aking Unica Iha. At Cindy Biluto, Abril Agis 2026. Happy birthday, anak from Double L. Ang pagbati po ay mula kay Kuya Landul Luto. At syempre mula rin po sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Happy birthday! Happy birthday, Cindy V. Luto. Samantala, narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. US-Iran ceasefire. Malugod na tinatanggap bintana upang mapalakas ang supply ng gasolina ayon kay Pangulong Marcos. Round 1. Lady, go! Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang naiulat na 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagpapahayag ng pag-asa na maibsan nito ang mga hadlang sa pandaigdigang supply ng langis at makinabang sa Pilipinas. Sinabi pa rin ng Pangulong Marcos na ang posibleng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang critical na ruta ng pagpapadala ng langis, ay makakatulong sa pagtiyak ng matatag na supply ng gasolina at magpapahintulot sa mga Pilipinong seafarer na magpatuloy sa operasyon. Kung kasama sa agreement na nabubuksan ang Strait of Hormuz, magagawa nila yung kanilang trabaho, sabi niya. Sinabi pa rin ng Pangulo na libu-libong Pilipinong seafarers ang naapektuhan ng mga kaguluhan sa lugar oil importer ay nakikipaglaban sa taas ng proseso ng gasolina ng pandaigdigang supply ng na ang pagpapagaan ng mga hadlang ay nananatiling isang pag-aalaala kung maaasa siya na palalawigin pa ang tigil putukan kung umuusad ang negosasyon. Lahat tayo ay umaasa at nagdarasal na ang 2 linggong tigil putukan ay palawakin pa, sabi niya. Thank you. Alas 9:46, ang time check na yan ay
Hatid ng Kasado Media Group ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Hindi maaaring i-deputize ng EDSAC ang mga LGU bilang sire para sa homeowners elections. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, sinabi ng Department of Justice nitong Miyerkules na walang autoridad ang Human Settlement Adjudication Commission or EDSAC na magtalaga ng mga local government units bilang special sere para magsagawa ng homeowners association elections. Inilabas ng Department of Justice ang legal na opinion noong Marso 30 bilang tugon sa isang katanungan kung maaaring magtalaga ang EDSAC na mga LGU na magsasagawa ng halalan sa HUA sa pamamagitan ng mga order o writ. Alinsunod sa mga probisyon ng Republic Act 11201, isang batas na lumikha ng Department of Human Settlements and Urban Development, DHUD noong 2019 at sa Implementing Rules and Regulation IRR. Nito ang DHUD sa pamagitan ng mga regional offices nito ay may autoridad na tumawag, magsagawa, pangasiwaan at obserbahan ang mga espesyal na halalan. Alinsunod na rin sa mandato nito na magsasagawa ng regulatory jurisdiction sa mga HUA sa mga proyekto ng subdivision at pamahalaan gamit ang mga proyekto. Ang pag-deputize ng mga LGU ay labag sa mandato ng EDSAC, lalabag sa lokal na autonomiya at hindi nakahanay sa batas administratibo dahil ang mga LGU ay hindi mga instrumento ng pambansang pamahalaan kung wala ang malinaw na otoridad ng batas, sinabi ng DOJ. Ang mga LGU ay mga pampulitikang subdivision na nilikha na sa ilalim ng saligang batas at kudiko ng pamahalaang lokal ng pinagkalooban ng lokal na autonomiya at pinagkalooban ng mga kapangyarihang teritorial at pampulitika. Ito ay nasa labas ng istruktura ng pambansang pamahalaan. Sabi pa rin ng DOJ na sinipi sa isang balita noong Miyerkules. Ang desisyon ay nagpapatibay ng malinaw na mga hangganan ng ahensya. Ang EDSAC ay humahawak ng paghuhukom at pagpapatupad. Pinangangasiwaan ng DHUD ang mga halalan ng HUA na nagtataguyod na naaayon sa batas. Koordinadong mga proseso para sa epektibong pamamahala. Wow. Thank you. Alas 9:49 ng umaga. Alright, Kasado Patrollers! Sa ating mga Kasado Patroller, standby report makaraan ng ilan nating pagbabalita. Round 1. Ready, go! Samantala, palayain ang nababagabag na babaeng PhilAm. Hinimok ng PS Army ang NPA. Round 1. Ready, go! Nananawagan ang 2nd Infantry Division o 2ID ng Philippine Army sa New People's Army NPA na agad na palayain ang Filipino-American citizen na si Cristina Passion na pinaniniwalaang kasama ng mga rebelde sa Occidental Mindoro. Umapila si 2ID Public Affairs Office Chief Colonel Michael Aquino sa rebelding grupo matapos ma-recover ng mga sundalo ang mga sulat kamay na pinaniniwalaang isinulat ni Passion na magpapakita ng mga palatandaan ng emosyonal na kalungkutan. Ang mga sulatin na pinaniniwalaang isinulat niya ay nagtataas ng malubhang pag-aalaala tungkol sa kanyang kagalingan at inaasahan namin na ang mga kasalukuyang kasama niya ay makikilala na walang dahilan ang dapat dumating sa gastos ng buhay at kalusugan ng isip ng isang tao, dagdag niya. Binigyan din pa rin ni Aquino na ang apila ay batay
sa humanitarian concern. Kung gusto niyang umalis sa armadong kilusan at umuwi, dapat siyang pahintulutan na gawin ito. Lahat ng tao ay nararapat na magkaroon ng pagkakataong lumayo sa labanan at muling itayo ang kanilang buhay. Dagdag niya, inulit din ni Aquino ang panawagan ng 2ID sa mga natitirang miyembro ng armadong grupo na talikuran na ang landas ng karahasan. Iniulat pa rin ng 2nd Infantry Division ang panawagan nito sa iilang natitirang kasapi ng BHB na ibaba ang kanilang mga armas at sumuko sa ulungan ng batas kung saan maaari nilang muling buuin ang kanilang buhay kasama ang kanilang mga pamilya, dagdag niya. Nananawagan din siya sa pamilya ni Passion na tulungan siyang bumalik sa Estados Unidos at isulong ang kanyang buhay. Na-recover ng mga persona ng gobyerno ang mga sulat kamay na tala matapos ang sagupaan noong Marso 29 sa mga miyembro ng BHB sa Barangay Monteclaro, San Jose Occidental, Mindoro. Ang engkwentro ay nagresulta sa pagkamatay ng opisyal ng Army na si Captain Den Buen Uyando na at pagkakasugat ng 2 pang sundalo. Matapos ang insidente, natagpuan ng Charles Garson ilang metro ng layo mula sa walang buhay na bangkay ni Uyando at kalaunan ay dinala sa kustudiya. Nahaharap ngayon si Garson sa kasong murder at 2 kaso ng homicide kaugnay ng insidente. Kabilang sa mga materyales na nauna ng ma-recover sa lugar ay ang mga notebook at iba pang personal na sulatin na pinaniniwalaang naiwan ng mga tumakas na miyembro ng armadong grupo sa insidente. Kabilang sa mga tala, arawan style entries ay mga tala na nakasulat sa matataas na Ingles na naglalarawan ng mga personal na karanasang habang nananatili sa mga bundok. Ang isa sa mga entry na ito ay pinaniniwalaang isinulat ni Christina Passion batay sa tuno ng pag-uusap ng mga tala at impormasyon mula sa mga individual na dati niyang kasama, sabi ng 2ID. Kwento ng actress, feeling ko lahat naman ng tao na i-enjoy sa pag-aartista. Narito ang pagnanais na iwanan ang lahat ng magsimula mula sa simula, magsimula sa isang malinis na islat, wala ng komplikadong vowel. Ang isa pang linya sa parihong hanay ng mga tala ay nagsasabing lahat ay sensitibo sa oras, huwag kang mag-alala, patayin mo ako ngayon. Nagpahayag ng pag-aalala ang 2nd Infantry Division na ang tuno ng mga entry ay nagpapahiwatig na ang may akda ay maaaring nakakaranas ng matinding emosyonal sa pag-igting habang nananatili sa armadong grupo. Ayon pa rin sa mga impormasyong nakukuha ni Passion na kinilala bilang miyembro ng Migranting International, ay nakita kasama ang Pilipino-American na si Chantal Anicoche bago sila bumiyahe sa Mindoro. Ayon pa sa mga ulat, magkasama ang dalawa sa kanilang pamamalagi sa isla hanggang Occidental Mindoro, kung saan nakipag-away ang mga tropa ng gobyerno sa mga miyembro ng NPA. Ayon pa rin sa karagdagang impormasyon, inaasang babalik si Passion sa Estados Unidos sa Marso 14, ngunit hindi siya dumalo sa kanyang nakatakdang pag-alis sa paliparan. Wow, thank you. Magandang umaga po kay Ate Armenta Clear. Thank you sa inyong panonood at pakikinig. Ganon din kay Roma Canino di Tablan.
maligayang pakikinig at panonood sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service RMM News. Diaryo na TV pa. Narito pa rin ang ating mga karagdagang mga balita. Bukor, hiniling ng NBI na imbestigahan ang pagkamatay ng corrections officer sa Palawan. Round 1. Lady, go! Hinihiling ni Bureau of Correction Director General Gregorio Pio Katapang Jr. sa National Bureau of Investigation na ibunyag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng isang corrections officer at 2 pulis sa Puerto Princesa, Palawan noong Biyernes Santo. Ginawa ni Katapang ang tawag matapos ipakita ng pamilya ng biktima na kinilalang si Juan Gerson o Talon ang video at mga larawan na nagpapakita ng biktima na nakaharap sa lupa na nakatali ang mga kamay sa likod. Sa isang payag, sinabi ng hepe ng Bukor na mahalaga ang investigasyon ng Philippine National Police at NBI upang matiyak ang walang kinikilingan at masusing pagsisiyasat sa insidente. Kinilala at pinasalamatan ni Katapang si PNP Chief General Jose Melencio Nartates sa mabilis na pagtugon nito sa pagpapagaan at pagsuspende sa mga opisyal na sangkot sa insidente. Gayunman, sinabi niya na ang isinaalang-alang na pamilya ni Talon ang pagsasampa ng mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga responsable. Isang marahas na konfrontasyon ang naiulat na nangyari